Pinapakita namin sa inyo yung proseso ha. Sir, 101. Hotel drive. Rate po natin 104. Consider as confiscated na po yan, sir. Sobra na po yun sa 99. Okay, baklas. Papatay na po, tapos babak. Ano masama kung i-check ang mga muffler natin kung nasa tamang decibels ba ito or kung okay ba yung muffler. Pero ang problema is mali ang proseso ng pag-check natin. Paano nga ba chine-check ang sound meter ng isang motor? Unang-una, bago ka tikitan na modified muffler yan or unauthorized modification, dapat meron silang panukat ng ingay. So ano nga ba to? Ito yung decibel meter ang ginagamit nila. Yung ganyan na merong microphone sa may taas tapos mayroon digital doon na nasusukat ang sound level. So kung wala na to, hindi ka pwedeng hulihin na maingay ang motor mo dahil wala silang basehan kung maingay nga ba yung motor mo. Base sa memo ng LTO, ang pinaka-maximum na pwede sa kanila ay 99 decibel pero 2,000 hanggang 2,500 RPM lang. Kapag ka-rev nila ng 2,000 RPM ang iyong motor at lumampas ito sa 99 decibel is pabagsak ka. Pero kung ang pag-rev nila ay umabot ng 3,000 RPM at lumampas sa 99 decibel, hindi na po pwedeng basihan to dahil mali ang pag-rev nila, no? So as much as possible, hindi lalampas ng 2,500 RPM. Balik tayo dun sa mga nanguhuli. Anong mali dun sa ginagawa nila? So nagsusukat sila ng decibel meter o ng sound level pero hindi nila alam ang proseso. Meron tamang proseso sa pagsusukat nito. Ayon sa batas, dapat naka 45 degree angle siya simula dun sa pinaka-tip ng muffler. Pangalawa, dapat parallel sa ground, sa pinakasahig. Kung ang muffler mo is nakaganyan, ay kuwari ito yung muffler, ito yung pinaka-tip, ang sukat nila is dapat ganito. Hindi nakaganon. So, dapat ganyan. So, parallel sa ground. So, kung napansin nyo dun sa mga nanguhuli dun sa video na yun, well, okay naman yung mga police, may gamit naman sila, meron silang triangle, so hindi sila pwedeng malayo dun sa muffler mismo. Pero yung paggamit nila dun sa triangle, ang nangyari, nakatapat doon mismo sa may tip ng muffler. So, posibleng mali na yung lumabas na resulta talaga. Pero ang nakalagay talaga sa memo is 0.5 meters. 0.5. So, kalahating metro lang po ito. Kung yung muffler mo is kaganyan, simula dito, parallel, 0.5 lang. And then, pang-apat is dapat same height or kapantay ito na pinaka-tip ng muffler. So, kung yung muffler mo is ito, dapat dito nakapantay. Diba? Hindi dito, hindi dito. Dapat sa pinaka-tip. Yan, dito tayo sa ating Mio. Gawin natin example tong yan, yung tabucho, yung stock naman yan. So, wala kayong masasabi dyan. Stock naman yan. So, ayan, kapag nag-check tayo, yung triangle is dapat pag ganon. So, dito yan. Dito, tuturo ko dito yan. Ganyan dito. Yeah. So, eto, yung layo dito is 0.5 meters. So, kalahating metro. Tapos, yung triangle dito, depende na kung gano'ng kataas to. No? Kung kalahating metro to, kung hanggang dito yan. Yung katapat nun, basta triangle siya. Dito tayo mag-check. O dito dapat sila mag-check ng decibel meter nila, no? So yung microphone dapat nandito at pantay sa ground. So ito na, kapantay. Kung ito yung pa-triangle nya, no? 45 degree. So dapat pantay siya. Hindi siya parang nakaganyan or hindi siya ganun. So dapat pantay siya. Baga kung mata yan, eye level yan. Ganun siya. Bukod dito, may mga ilang lugar din sa Pilipinas, katulad ng Marikina, na hindi po pwede ang 99 decibels sa kanila. So, as much as possible, 95 decibels lang ang pinaka malakas para sa kanila. No? So, let's say, nasa Bulacan ka, at 98 decibel ang muffler mo, pasado naman sa LTO. Pero kapag ka nagpunta ka ng Marikina, huli yan, 1,000 agad yan, di ba, Polarize? Pinapakita namin sa inyo yung proseso ha.